Lahat po ng pinagpala ng kasulatan na makapagbasa ka ng Efeso or Ephesians chapter 1, verse 4 and verse 5. Wala naman po kayo dala ng mga Biblia, ito may lamang po sa ating monitor. Ano po, at sabay-sabay natin basahin ang banal, buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. At the count of 3, basahin po natin sa Exodus 1, 2, and 3. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Sa Tagalog po, 1, 2, 3. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo mga kauna, pinagpala at lahat ng nagbasa, lahat na makikinig at magsasagawa ng salita ng Diyos. So, sa umaga nito, ano po, mayroong special na putahe si Lord na inihanda para sa bawat isa sa atin. At sabi nga po dito, pag-aralan natin kung paano tayo ay tinawag at pinili ng Panginoon. Maaaring meron pang pailan-ilan. At tayo po pang lahat ay sigurado na tayo ay pinili ng Diyos. Maaaring meron pang pailan-ilan, meron pang kaunting tutuda o mga katanungan. Ako na ba ay tunay na pinili ng Diyos? Kung maaaring kapag may mga sitwasyon na pangyayari sa buhay natin na tayo ay nahihirapan o hindi natin naiintindihan, minsan ay merong sumasaling sa ating mga isipan at puso. Pinili na ba ako ng Diyos? Sabi po diyan sa ating binasa, ano po, sabi ni Apostol Pablo, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo. Imagine mo, bago pa magkaroon ng liwanag, bago pa magkaroon ng mga puno, bago pa magkaroon ng mga halaman, ng lahat ng bagay na may buhay sa ibabaw ng daigdig, sa ilalim, sa tubig, bago pa nagkaroon ng tubig, ng mga isda sa tubig. Tayo po ay tinawag na ng Diyos. Parang sabi mo, tinawag ako ng Diyos noong high school ako, graduated ako na 16 years old. Maaaring sabi mo, parang late na yung pagkatawag sa akin ng Lord ngayon, yung pagkapili sa akin. Ilang taon na ako ngayon. Parang may late. Pero sabi po nito, bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na tayo. Pinili na niya tayo. Upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Ang lahat po ng ating nabasa ay dahil lahat sa ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, tayo po ay talagang minahal ng Diyos. At dahil sa pag-ibig, piniling tayo ng Diyos. Itinalaga para maging banal at walang kapintasan. Ayan, ang title po ng mensahe ng Lord na nais na ilagay sa atin at sabihin sa atin ay chosen by God. Sabi ko sa kanila, you are chosen by God. Maaaring madalas na natin narinig ito mga salita na ito. Mga katagang ito rin sasabi, pinili ka ng Diyos. Pero sa umagang ito, gusto ng Diyos na mas lalo po nating maunawaan at maintindihan kung bakit sinabing tayo pinili, bakit tayo pinili. Next slide po. Ayan. You are chosen by God. Pwede nyo na babasa, sabi po niyan, tatlo lamang po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ano po? Patungkol sa pagkapili sa atin ng Diyos. The certainty of being chosen. Ang katiyakan, kasiguraduhan na tayo ay talaga
Kasi sabi ko nga minsan, parang nag-aalakanin pa tayo, pipili ba ako ng Diyos? Ayan. The purpose ng pagpili sa atin ng Diyos, ang rason, ang dahilan, kung bakit tayo pinili ng Diyos, hindi pwedeng wala na. Pangatlo, ang pruweba, ang katibayan o ang katunayan, ang marka na tayo ay pinili ng Diyos. Gusto niyo po malaman yan? Gusto niyo po malaman? Ano yan? Gusto niyo makatiyak at makasigurado, walang duda, walang halong kahit kaunting pagdududa na ikaw talaga ay pinili ng Diyos? Kasi kung hindi tayo sigurado na tayo ay pinili ng Diyos, maaaring isang araw, sabihin mo na lang kayo ko na, suko na ako, ay surrender all na, ay surrender, ayoko na magpatuloy. Pero sa umaga ito, nais ng Diyos, ano po, walang titigil, walang mag-stop, walang mapapagod, walang panghihinaan ng loob. Nais ng Diyos siguraduhin na kung Jesus Christ, Lord of Harvest Global Ministry, ay magpapatuloy at magalantan niyang maalam at mainit. Hallelujah! Na mga tinawag hanggang sa kanyang uling pagbabalik. Hindi lamang tayo, kundi lahat ng pinili ng Diyos sa buong mundo. Nais ng Diyos, hallelujah, na magpatuloy. At namnamin natin ano po ang mensahe ng Lord. The certainty of being chosen. John 15 verse 16, sabi po dito, You did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Para makasigurado po tayo, ano po, at ang pili natin, i-personalize natin ang pagkapili sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng salita, sabi po niya, hindi propeta, hindi apostol, kundi si Jesus mismo ang nagsabi, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. At nagtalaga sa inyo upang kayo ay humayo. Ito na naman. That you should go. Sabi mo, you should go. Upang kayo ay humayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Base po sa salitang ito na sinabi ng Panginoon, sinasabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Yung buhay na meron ka ngayon, hindi ikaw ang pumili niyan, ako ang pumili niyan. Parang sinasadyang sinitan talaga masyado para eyes on me na lang kayo kung hindi niyo makikita masyado. Kung minsan hindi po natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, pero sa mga ito sabi ng Lord, hindi ikaw ang pumili ng ganyan klase ng buhay. Kung nasaan ka ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, kung anong pinaprioritize mo ngayon, hindi ikaw ang pumili niyan. Ako ang pumili niyan para sa iyo. Kaya wala po tayong karapatan magreklamo sa Panginoon. Bakit nangyayari ito, Panginoon? Bakit ako nandito ngayon? Sasabihin sa inyo ng Lord, dahil hindi ko ang pumili niyan, ako ang pumili niyan. Anong karapatan natin magreklamo sa Diyos na nagbibigay sa ating buhay? Kung saan niya tayo dalhin, kung ano yung gawin niya sa atin, kung ano yung makapagpapasaya sa atin, sa Kanya na gawin natin. Wala po tayong karapatan magreklamo sa Kanya. Pero praise God dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Pero kung tao lang ang tatanungin, sigurado, wala kong gusto magpastor. Kung tao lang, wala kong gusto maging leader o chairman ng isang ministry. Kung tao lang, sarili kagustuhan ng tao ang tatanungin, kung yung pusong pagsunod kay Lord ang pag-uusapan, malamang-lamang, out of 100%, merong hindi maabot ng mga 10%, yung pusa ang buong pusong pagtugon sa pagkatawag ng Lord. Pero dahil ganito talaga ang nature ng tao, walang naghahanap sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos na
pumili sa atin. Dahil gusto niya, maging masaya siya sa pagkalikha sa bawat isa. Dahil kung tayo ang pipili, ay, praise the Lord. Hindi natin mabibigyan kasiyahan ng Diyos. Sabi ng Biblia, walang matuwid, walang kahit isa. Walang nagnanaw sa Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pag sinabing glory, hindi naman siya tumutukoy sa kanilingan ng Diyos. Pag sinabing glory, kasama niyan ang mga principles ng Diyos, ang judgment ng Diyos. Ang lahat ay hindi nakaabot sa katuwiran ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga po, praise God, sa biyaya ng Panginoon, pinili tayo. Sabi ko sa katabi mo, walang duda, pinili ka ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo at sa akin. Hindi nagbibiro sa Diyos. Gusto sinabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Nakita niyo kung paano pinili ng Diyos sa kanilang dalawang alagad? Nagtatrabaho sila sa kabila ng kanilang kabisihan. Yung iba ay gusto na magpahinga, ang pagod na. Pero pinili sila ng Diyos. Ang Diyos ang naghanap, kaya tayo ay nasumpungan. Ang Diyos ang pumili, kaya tayo ngayon ay uminibig sa Diyos. Next slide po. Ito po, Tagalog na Tagalog, parang tumatak sa ang Diyos ang pumili sa Diyos. Sabi ko sa katabi mo, ang Diyos ang pumili. Hindi si pastor ang pumili sa inyo, mga kapatid. Ginamit lamang kami ng Panginoon para sabihin sa inyo at hanapin kayo dahil kayo ay isa sa mga pinili ng Panginoon. Sa Romans 14:12-13, kung ang Diyos ang pumili sa atin, sabi niya, sa Diyos tayo magsusulit. Verse 12, kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na kayong pumatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos ang pumili sa atin. At dahil ang Diyos ang pumili sa atin, tayo ay magsusulit. We are accountable kay Lord sa lahat ng ating gagawin bilang mga pinili niya. At sabi pa dito, kaya bawat sa atin na nabibigay sulit sa Diyos, hindi sinabi yung mga leaders lang, hindi sinabi yung mga active lang sa kanilang ministry. As long as narinig mo ang salita ng Diyos at alam mo at tinawag at pinili ka ng Diyos, ikaw kapatid, ako, lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos at magbibigay sulit. Sa ating mga ginawa, mabuti man kung masama mo, tayo ay nabubuhay pa. Lahat tayo ay binigyan ng 24 hours a day. Bagaman nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba sa haba ng buhay, sa lifespan natin dito, sa ilalagay natin sa mundo. Pero lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na gampanan ang isang tungkulin bilang pinili ng Diyos. Hallelujah. Masakit sa puso ng Diyos, mga kapatid, na yung mga pinili niya ay para wala lang ang pagkapilit ng Diyos sa kanya. Babaliwalain lamang natin ang purpose ng Diyos sa pagkapilit sa atin. Tandaan po natin isang araw, sa ayaw at sa gusto, tayo ay naharap sa Diyos at magbibigay sulit. Kaya huwag na kayong humatol sa isa't isa. Sabi po dito, huwag rin tayo maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Bakit? Dahil lahat naman tayo, ang Diyos iisa ang pumili sa atin. Huwag natin hayaan ang matisod ang kapatid natin sa pamamagitan ng mga salita
Ikaw ay pinili ng Diyos. Kaya nga pinili na ni Jesus, magkaibigan kayo bilang magkakapatid ni Kristo. Magkaibigan kayo, magmahalan kayo. Kung paano inibig kayo ng Ama, magmahalan din kayo. Magkaibigan din kayo. Kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang untong anak para sa sanglibutan, gayon din naman, ibigay ninyo ang inyong buhay para sa inyong mga kapatid. Bilang mga pinili ng Diyos, sabi niya, huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating mga kapatid. Totoo naman, hindi po tayo perfect. Marami tayo mga kahinaan. May mga flaws ng bawat isa. Pero sa bilana ng Diyos, kailangan lagi tayong isip na hindi natin madulutan na yung isang pinili ng Diyos ay madulutan natin ng paghihina hanggang sa dumating na ang point na parang ito lang tumuloy. Kasi kung hindi siya tutuloy, masakit sa puso ng Diyos dahil siya ay pinili kagaya ng baptisa. Sa halip, bawat isa po sa atin ay maging pagpapala sa mga kapwa natin pinili ng Diyos. Bawat isa sa atin ay maging inspirasyon para yung kapatid natin ay mas lalong magprosige at magpatuloy kahit sa kabila ng mga matitinding problema at pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Kung mayroong mga taong ginagamit ang Diyos sa mga kapatid ng ulit ng Diyos na ginagamit para tayo mag-lift up sa panahon na tayo ay umbok, nangihina, kailangan din naman yung kapatid natin gamitin tayo ng Lord para sa kanila. Bakit? Dahil church, ikaw at ako, pinili ng Diyos. Sa Diyos tayo magbibigay sa inyo. Hindi kay pastor, hindi sa mga leaders. Sa Diyos na siyang pumili sa atin. Tingnan po natin yung nakarin dyan, no? Yung nakarin. Sa gitna ng mundong madilim, ikaw ay pinili ng Diyos. Sa gitna ng isang pamilyang magulo at wasak, ikaw ay pinili ng Diyos. Sa gitna ng mga taong walang pagkatakot sa Diyos, puro pang sariling kagustuhan ang ginagawa sa sariling kasiyahan, ikaw ay pinili ng Diyos. Sa gitna ng mga taong walang direksyon ng buhay, patapon ng buhay, purihin ng Diyos, ikaw at ako ay pinili niya. Sa gitna ng mga taong masuwain sa kalooban ng Diyos, na tayo natin suwain sa kalooban ng Diyos, pero pinili tayo ng Diyos. Sa kapulungan ng mga taong kaaway ng Diyos, kinabubukutan ng Diyos dahil sa pagsuway sa Kanya, dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung nga wala kang imaming sinasamba, pero ang dinodiyos mo naman yung sarili mo. Ibig sabihin, kung ano yung magustuhan mo, yun yung gagawin mo kahit alam mo hindi ka looban ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. O anak, pinili kita. Sa gitna ng mga nasa kaliliman, dito ka sa liwanag. Sa lahat na nasa kaliliman at kaharian ng kaaway. Oh, Henry, dito ka sa ating kaharian. Hindi ka ba matutuwa nung pinili ka ng Diyos sa dami ng tao? Pumunta ako sa SM ng isang araw. Ako lang po mag-isa. Tumawag si Hannah. Sabi niya, nasaan ka po? Sabi ko, dito po sa SM. Sabi niya, alam ko po nakalaman yung best namin ka. Sabi ko, hindi ako lang nag-date kami ni Jesus. Sabi ko, nakatingin po ako sa mga tao. Sabi ko, sobrang daming tao dito ngayon. Ilan kaya dito ang mga kasama sa rapture? Kung nung oras na yun ay mag-rapture ako, sigurado na. Pamilya ko kasama. Eh, nung nandun ako, pinakita sa akin ng sobrang daming tao. Ilan kaya dito ang may Kristo? Ilan kaya dito ang pinili ng Diyos? Natanong po ba natin yan, kapatid? O sa gitna ng mga taong walang pananampalataya,
Pero gusto ng Lord masigurado sa bawat isa sa atin. Church, ang Diyos ang pumili sa iyo. At kung ang Diyos ang pumili sa iyo at sa atin, sa Diyos tayo magsusulit. Hindi sa tao. Hindi sa mga magulang natin. Hindi sa mga kaibigan natin. Kaya huwag natin hayaan ang iyong pagkapili sa atin ng Diyos, ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay mawala sa direksyon. Mawala tayo sa original dahil sa mga taong nakapaligid sa atin kahit pa yan ay mahal natin. Mawala tayo sa trato sa daanan natin ng Lord na nakalan natin. Ulitin ko po, ang Diyos ang pumili sa atin, kaya sa Diyos tayo ay magsusunod. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito po yung time na tinawag na pinili ng Diyos si David. Ano po? Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh, hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Kahit na narinig mo sa umagang ito na sinasabi ng Diyos, ako ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa akin. Kung meron pa mang kahit kaunti o katitig na pagdududa sa iyong puso't isipan, at sasabihin mo, ako, pinili ng Diyos, ganito ako. Masama ang ugali ko, mapagtalim ako, mapagtalim ang galing na sama na loob, mabilis ako mainis, mahina ako, marupok ako, matigas ang ulo ko, sumalit ako. Hindi ako kagwapuhan. Hindi ako magiging kasing gwapo din ng mga hinirap ng Diyos. Hindi matamos ng ilaw ko, ito may katalim mo. Hindi ako gaya ng ilaw ng kapatid ko. Hindi pagtay-pagtay yung mga daliri ko. Natural, hindi pagtay yung mga daliri. Nung pipili na ang Diyos ng kakaliling hari ng Israel, papalit kay Haring Saul. Pumunta siya sa bahayan ni Jesse. Ang bilis dito, lagi na natin narinig ito. Dahil nandoon sa bahayan ni Jesse ang kanyang pili. Dumaan sa harapan ni Prophet Samuel ang pangalan ni Eliab. Nung dumaan si Eliab, ito agad yung sinabi ni Yahweh. Sabi ni Samuel, ito na siguro yung pinili ng Diyos. Matangkad siya, matipuno, magandang lalaki. Ang tinignan ng propeta ay panlabas na ano. Imagine mo, propeta yan, yung ng Diyos. Pero may tendency, kumahabol siya, base pa rin sa physical appearance. Pero andyan ka agad ang Lord na nag-correct sa niya. Ngunit, kasi nga ang inisip niya, ito na yung pinili niya. Ngunit sinabi ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Sapagkat hindi siya ang pinili ko. Imagine mo, mayroong nire-reject si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, imagine mo, may nire-reject si Lord. Hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Sa paglabasan niyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin siya. Dumaan ang pangalawa. Si Abinadab. Sabi ni Yahweh, hindi pa rin siya. Dumaan ang pangatlo. Si Sama, hindi pa rin siya. Dumaan ang iba pang mga kapatid ni David, wala sa kanila ang pinili ng Diyos. Kaya siya nagtanong kay Jesse, wala na naman ibang anak? Ito na ba lahat ng anak ko? Sinabi ni Jesse, may isa pa yung bunso, nasa bukid, nagpapastor. Patawag mo siya, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggang wala siya rito. Nung dumating si David, hallelujah. Kaya nasabi ko po sa inyo, huwag natin palitin ang ating mga sarili. Dahil ang Diyos, sa puso tumitingin. Kahit sobrang tingin ng tingin mo sa sarili mo, o tingin ng tao sa sarili mo, wala kang silbi. Pero kung yung puso mo naman, nakikita ng Diyos, at natutuwa ang Diyos sa iyong puso, kapatid, ikaw, yung pinili mo. Nung dumating si David, binigyan ng instruction ng Diyos sa siya, pinili ko, buhusan siya.
magagaling ng mga kawal. Nakikita nila si David ay isa lamang hamak na pastor. Pero ang hamak sa paningin ng mga magagaling, sa paningin ng Diyos, ay isang hari. Hallelujah! Let God define you and not others. Tandaan po natin ang Diyos na pumili sa atin at sa Kanya tayo magbibigay sulit. Bakit ka magpapapekto at maniniwala sa sinasabi ng mga tao na paligid sa iyo? Pag mga kailangan ka pa, mawala ka sa focus, sa direksyon, dahil sa kanila hindi sila pumili sa iyo. As long as alam mo na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Maliban na lang kung obvious na taliwas na yung ating pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Pero as long as alam mo na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Kahit pa sarili mo ang nagsasabi, hindi ka pinili ng Diyos. Huwag kang maniwala dahil ang Diyos na nagmamay-ari ng iyong sarili ang nagsasabi, ako ang pumili sa iyo, hindi ka ang pumili sa akin. Ako ang pumili ng buhay na meron ka ngayon. Ang mga hirap, ang mga sakit na nararamdaman mo, ang mga disappointments, ang mga pagtutubing, mga pagtutulong na yan, kasama yan sa proseso ng lahat ng pinili, pinagdadaan niya. Kung kailangan yung tao yung mag-define sa'yo, hindi naman siya pumili sa'yo. Sabi nga, bago pa tayo sinilang sa sinabi ko, bago pa rin kayo ng mundo, pinili na tayo. Huwag mo kahit ang iyong magulang mismo ang umamak sa iyo, huwag kang pumayag. Bago pa kayo gabi, sinabi muna ng magulang mo, pinili ka na ng Diyos. Bago pa rin ang magulang mo, pinili ka na. When people look at David, they saw nobody. Nobody. Ito na diba, nobody. Kasi, alam niyo ba? But when God looked at David, He saw the king. Tingin nga ni Goliath kay David parang tutak lang. Ipapatumakot na sa mga libo. Sabi nila, hindi ka. Tutak na yung mga libo. Ang liit ng tingin ng mga tao kay David. Kahit gusto ang kanyang ama, hindi na sinama sa kapulungan. Hindi po ba? Pero naghahanap ang Diyos ng isang puso. Puso ang puhunan kung bakit tayo ang pinili ng Diyos. Yung puso natin ang nakita ng Diyos, hindi yung paglabas nating kaanyuan. Yung mga magagaling, yung mga graduate na, mga nakikipaglaban na, mga taungan na ng Haring Saul, mga kapatid niya. Nandiyan ng Diyos, hindi siya pinili ko. Kung ikaw yung sasabihin na ng Diyos, dumaan ka sa harapan ng kanyang likod, at sasabihin, hindi ko siya pinili. Ayoko dyan. Ano yung mararamdaman mo? Bago mag-i-expect ka mo, graduate ko ng discipleship. Nakailang leadership mo ako. Nakatatlong take na rin ako ng discipleship. Pero kung yung puso naman ay hindi nakakatugod sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang isigan, ang kanyang panglabas sa kanya. Sapagkat ang Diyos ang pumili sa puso niya ito pinili. Kaya pinagpala tayo, Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos. Wala nang duda. Nakakit pa mo sabihin ng mga tao na kapaligid sa atin, sabihin mo, I am chosen by God. Ang Diyos ang pumili sa akin. Nasaan ka ngayon? Ano ang ginagawa mo ngayon? Yan ay dahil yan ang pinili ng buhay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Isa pa nga po pagmalakas na pagmalakas. Ako sa Diyos na pumili sa bawat po sa akin. Ulit ko ang Diyos ay nag-reject. Nag-reject siya. Meron siyang nag-reject. Pero praise
purpose. Ang layunin kung bakit pinilit tayo ng Diyos. 1 Peter chapter 2, 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praise of Him. Basahin nga po natin yung naka-highlight. 1, 2, and 3. That you may proclaim the praises of Him, who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy. Dadapat, subalit, kayo ay mga piniling henerasyon ng Diyos. Mga maharlikang pari. Hindi pipitsugin mga priesthood. Royal priesthood. Holy nation. Isa pa dito, His own special people. Sabi ko alam mo, special ka kapatid. Pag-aari ng Diyos, special. Lahat ng pag-aari ng Diyos, special talaga. His own special people. Ang purpose, ang layunin, ang dahilan, that you may proclaim the praises of Him. Upang iyong ipahayag, upang iyong ideklara ang papuri sa Kanya. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos dahil sa kabila ng ating mga kailangan, sa kabila ng mga hindi natin magandang pag-ugali, ng mga negative na meron tayo, pinili tayo ng Diyos dahil sa kaibutulong ng ating puso, meron siyang nakita na nakapag-impress sa Kanya at nakatawag ng Kanyang pansin. Ito, pag tinawag ko to, kahit matigas ang ulo nito, pag tinawag ko to, naging masunurin. Nakikita ko ang masunurin ito, kaya pinili ko to. Isang araw, siya'y magpapatotoo. Ipapahayag niya sa mga tao ang mga papuri na nararapat para sa atin. Magsasalita siya sa mga tao, maghahayag siya upang ako ay papurihan ng mga tao. Kapag itong tinawag ko na ito, kapag dumating na ang taglang panahon, hindi siya papipigil kahit kanino. Hindi siya mamimili ng oras. Magsasalita siya upang ako ay kilalanin ng mga tao na nakapakinig sa kanya. Hallelujah! Ang purpose, mga kapatid, upang ating iproklama. Tandaan, pinili ako ng Diyos. Merong rason. Hindi naman para mapunta sa langit. Isa na yun, syempre. Pag pinili ka ng Diyos, 100% sa langit ka pupunta. Pero ang pinakalayunin, ating ideklara ang papuri. Ang tanong, napapapurihan pa ang Diyos sa ating mga buhay? Nabibigyan ba ng kaluwalhatian ang Diyos kapag tayo nagsasalita? Kapag nasa gitna tayo ng matitinding pagsubok, napapapurihan ba ang Diyos? Proclaim the praises of God. Una, paano at sa paanong paraan tayo iproklama natin ang mga papuri sa Diyos? Una, be aware. Kailangan maging aware tayo. Kung aware ka lang at ako sa ating identity, sa ating katatayuan, I believe magagawa natin mapapurihan si Lord. Number 1, 1 Peter 2, 9, 8. Yan po yung pinasa natin kanina. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang paring isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Be aware of your identity. Ikaw at ako, church, tayo ay pag-aari ng Diyos. You are God's property, God's possession. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos.
masulit. Church, listen. Church, tayo po ay pag-aari ng Diyos. Hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Hindi tayo pag-aari ng ating mga magulang. Hindi tayo pag-aari ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid. Hindi tayo pag-aari ng kumpanya na ating pinagtatrabahunan. Hindi tayo pag-aari ng ating mga negosyo. Walang ibang nagmamay-ari sa atin kundi ang Diyos na pumili sa bawat sa atin. Hallelujah! Na-enjoy natin ang pagiging anak ng Diyos, pero kung minsan nakakalimutan natin pag-aaring pala tayo ng Diyos. Bakit kung kanino natin yung pinapagamit ang ating buhay? Bakit kung sino-sino ang nagko-consume ng ating oras? Pag si Lord na, hindi na natin maibigay kahit ang 5 minuto. Hallelujah! Being aware of your identity. Ephesians 1, yung ating teksto. Bago palikain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya. Sabihin natin, 1, 2, 3. Upang maging kanya. Ang dahilan, pinili niya tayo upang tayo ay maging kanya. Hindi pinili para maging paniwala ang buhay. Para maging patapon ang buhay. Para masira ang buhay. Hindi. Pag ikaw ay pinili at maging pag-aari ng Diyos, tiyak, sigurado, mamahalin ka ng Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Papahalagahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka papapalagan ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Pagpapalagan ka ng Diyos at pagsasaganain. Bakit? Dahil ikaw at ako ay pinili para sa Kanya. Hindi po tayo pinili ng Diyos para sa sarili nating kasiyahan at para sa sarili nating kagustuhan. Hindi tayo pinili ng Diyos para sa mga taong mahal natin sa buhay. O para sa mga taong ating pinahalagaan. Tandaan po natin, upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya. Hallelujah! Sa pamamagitan ni Kristo Jesus o ni Yesu Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Pinili tayo para maging Kanya, maging pag-aari niya, at maging mga anak niya. Kung tayo pinili para maging anak niya, John 1 verse 12, lahat ng sa Kanya ay sumampalataya, nanampalataya, tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At bilang anak, church, dapat alam po natin yung ating karapatan. Hindi tayo nanginini o nahihirapang lumapit sa Kanya. Humingi sa Kanya. Gamitin ang karapatan bilang anak. Lalo na, 100% na, alam mo, sigurado ka nang pinili ka ng Diyos. Bago hihingi ka lang kay Lord ng pagpili ng sapatos, hiyang-hiya ka. At bilang anak, church, tandaan po natin, alam ng magulang ang responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Siyempre, mga magulang, pag nakita mo yung anak ko, nagugutom. Kahit hindi oras ng kainan, bibigyan mo yan, kasi gutom yan. Sa bahay nga po, sabi ko, walang oras ng kainan sa bahay. Basta pag nagutom, kain. Minsan pa, naalipungadan ako, nalilisik ako, nagluluto yung 2 bata. Alas 2 naman, galing araw. Pag nagutom sila, kakain sila. Bilang mga anak, hindi po tayo pwedeng tiisin ng ating ama. Lumapit tayo sa Kanya. Hindi mo kailangan magmakaawa, Lord, anong awa mo na maglulupasan ka pa, Lord, sobrang gutom na ako. Hindi na. Si Hannah sabi, hindi na naglulupasan. Nasabi niya, tayo pera. Diretso na yan sa bag ko. Luha na. Alam nila yung karapatan nila. Pag nagutom yan, pagbubuklat yan. Bubukas ng rep. Pag walang makita, hindi yung papili. Ganon ang mga anak ng Diyos. Bilang mga pinili church, pinili tayo para maging Kanya. At para maging mga anak. Kung alam na tayo
Sabi mo sa katabi mo, very responsible ka. Meron ba mga irresponsible anak ng Diyos? Masakit pakinggan, ano po, pero meron. Kaya nga tayo tinuturuan ng Renee Kumaga, minsan na responsable tayo. Kahit ako po, pinangamit ko po ito. Masakit ang salita ng Diyos, pero ito'y totoo. Ang mga anak ng Diyos, pag pinangaralan na magulang, nakikinig. Hindi nangangabilan at mas mataas pa ang boses sa magulang. Nakakita na kayo ng gano'ng mga anak? Pag nagpapayo ang magulang, mas mataas pa yung boses para siya na yung magulang. Hindi po tayo, hindi aasen, hindi uubra. Hindi uubra sa Diyos. Yung mga ganyan klase ugali natin, mga kapatid. Tayo mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos. Hindi pwede pag nagsalita ng Diyos, babarahin mo. Pag kasi yung mga kabataan ngayon, ano po? Tumatahimik na lang kayong magulang. Pag nagsalita ang magulang, isang salita, yung anak ang daming balik, mas mataas ang boses. Ang gagawin ng magulang, tatahimik na lang, hiniyak sa isang gilid. Hindi aasar kayo yung ganyang lasang galing natin, ganyang asta natin sa Diyos na nagbigay ng buhay natin. Hindi pwede yan. Church, nasa kahayapan. Be responsible. First Peter, binasa po natin, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ginawa ng Diyos. Upang magproklama ng mga papuri sa Diyos. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hanga kaliwanagan. Ibig sabihin, be responsible. Gawin natin ang responsable bilang pinili ng Diyos. Magpahayag tayo ng mga kahanga-hanga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Magpatuturo tayo. Nakakalungkot kapag kaunasan ng patuturo. Paano mga ayaw tumayo? Paano mo sinasabi, wala akong dapat na ipahayag? Paalala, pinili ka ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Ang rason, magpahayag ng mga kahanga-hanga ginagawa ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman ginawa si Lord sa buhay ko. Kung ikaw ang Diyos at narinig mo na, ano ang iyong mararamdaman? Sabihin sa iyo ng Diyos, anong klase pa bang gawa ang gusto mo? Ibinigay ko na ang the best. Ang aking anak, ibinigay ko na wala nang the best pang mga gawa sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga kung minsan para sa akin, mas the best yung maraming payong tinatanggap bago magpasalamat kay Lord. Ito hindi natin nakikita. Inferior na dapat ipagpasalamat sa masigit ng kanila. Ipagpasalamat kay Lord. Hallelujah. Be responsible. Inatasan tayo ng Diyos. Pinipili kita para sabihin mo sa mga taong mahal sila ng Diyos. Be responsible. Gawin natin yan. Pinipili kita para magpatuturo. Dati ka nasa kadiliman, ngayon ay nasa liwanag. Pinipili kita sa buhay mo walang direksyon. Patapon ang iyong buhay. Kakahiyan ang iyong buhay. Pinipili kita para sabihin sa Diyos, walang imposible. Kailan magbago ang buhay? Kahit sobrang worst na sa mga worst na buhay ng tao sa katamaan, walang imposible sa buhay. Sabihin nga po sa ating mga kadali, be responsible. Hindi po pwedeng pinili tayo ng Diyos, pero wala naman tayong gagawin. Ulitin ko po, ang pagkapili sa atin ay hindi lamang para pumunta sa langit. Ang layunin ng Diyos para iproklama natin, mapapurihan siya. Dahil ang Diyos ay mabuti, ginagawa. Dahil ang Diyos ay magaling. Ang Diyos ay matalino. Ang Diyos na napakatapat. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagsigpit. Ang Diyos ay mapagbigay. Pero bakit tigong na tigong ang ating mga labi? Pag walang malaking blessing, material na blessing na tatanggap, hirap tayo magpasalamat sa mga responsible. Nahihiya tayo mag-share ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang, sa mga tao na kapaligid sa atin. Samantalang tayo nag-enjoy sa pag-ibig ng Diyos. Na-enjoy po ba natin ang love of life? Sobrang enjoy po tayo. Sa biyaya ng Diyos na nag-uumapaw sa buhay natin, kaya tayo nakakatayo at nakapag
Sabi mo nga po sa katabi, responsable ang ating Ama. Hindi naman niya sinasabing minamahal ko kayo. Ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. May action and love ni Lord. Hindi pwedeng sasabihin mo sa kapatiran, I love you with the love of the Lord. Bago pa namang may malaking pader na namakagitan sa inyong dalawa after ng gawain sa loob ng church na nilindara mahal. Be responsible. Sa loob o labas ng iglesia, ipakita mo, ipadama mo kung mahal mo ang iyong kapatid. Yan ang mga responsable ng ating Diyos. Ang ating paglilingkod at pagsunod, hindi lamang sa loob ng kapulungan na kasama mo ang church, ang mga kapatiran. Church, kahit saan tayo magpunta, tayo ay pinili. Lumalakad ka mag-isa, pinili ng Diyos. Pumunta sa gitna ng mga hindi pinili. Dito, kita-kita, pinili ka. Nandito ka sa gitna ng mga tao walang Diyos. Brother, sister, minsan lang po, sige na. Sige na, wala naman makakita sa akin. Bilas tayo po. Kahit saan po tayo magpunta. Sa liwanag, sa dilim, ikay nag-iisa, ikay nasa gitna ng maraming tao. Tandaan po natin. Meron tayong purpose. Ipahayag sa mga tao ng Diyos na mabuti. Hallelujah. Huwag po nating hayaan na yung hiya natin, yung pride natin, ang magtakip sa ating mga bibig. Para hindi tayo makapagsabi. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Bakit po tayo nahihirapan magsabi mahal ka ng Diyos? Bakit tayo nahihirapan magsabi, atin kayo sa gawain, yun ang kapit-bahay namin, yung dati nung bago pa lang sila. Nakasagutan ko gawa ng inaaway niya si Murphy. Galit na galit siya kay Murphy. Nung si Murphy ay nabubuhay pa. Pinagigilitan si Murphy. Minsan umuwi si Murphy, umiiyak siya tapos basang-basa siya. Hanggang hindi na siya makatingin, salita ng salita, hindi sa looban na natulog po mga kapit-bahay. Nilapitan ko. Sabi ko, pwede mo naman sabihin sa akin. Nagpupong si Murphy. Huwag mo na lang pong isigaw, kasi nanayatan ang kapit-bahay. Kayo nire-respeto namin, dapat manutuloy tayo. Respeto tayo ng mundo. Nagkasakutan po ako. Hindi natin hindi kaya Murphy, akin natin lang daw dito. Bilin nito po. Pero after nun, bawat tayo sa bahay niya. Church tayo, tara na! Ano ng Panginoon ngayon? Bawat tayo po nandun siya. Anong pipigil sa akin para hindi ko sabihin sa kanya? May Diyos na naghihintay ng ating pagsakwa sa amin ito. May Diyos na naghihintay ng ating pagpupuli. Yung bang pride ko, ang pipigil, hindi inaway niya ako, ay pupuli sa kanya. Hindi mo kayaan yung pride mo, yung ego mo, ang pipigil sa iyo para maging responsable sa pagkapili sa iyo ng Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Isa pa, paano natin ang proklaman ang paborito ng Lord bilang mga pinili? Be productive. Productive po ba ang maghapon ngayon ng mga estudyante? Wala kayong pasok. Paano naging productive? Ang dami ko ng gems. Ano yung gems? Ano ba yung gems?
Sa gayon, ano mang pinigay niyo sa Ama, sigurado, ibibigay sa inyo. Minsan tayo pa may gana magtatanong, yung pray ako ng pray, wala ka nang binibigay. Eh sabi na nung wala sandwich, wala palaman, wala naman bunga. Nagkabunga ka pero sakit lang, nawala. Nagkaroon ka ng forgiveness sa heart mo pero sakit lang, nawala. Nagkaroon ka ng temperance, sakit lang, nawala. Upang kayo magkaroon ng bunga at manatili ang inyong bunga. Dahil na yung kanaling kapatid, ngayon malagas yung bunga mo. Kasi pag humingi tayo ngayon, upang ano na hindi sa Ama, ibibigay niya sa isang Lord, ano nangyari sa mga bunga mo? Naglagas na lahat. Nagbagsakan na lahat. Nawala na ang patience mo. Nawala na ang temperance mo. Pagtutin ka na ngayon. Yung faithfulness mo, dati faithful title ka. Ano nangyari? Ngayon, binabawasan mo na. Imbis na 100%, 50 na lang. Manatili ang inyong bunga. Mga pinili ng Diyos, dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin ang bunga ng Espiritu. Ano nangyari sa pag-ibig mo? Dati nagkami ng puso mo sa pagmamahal, lahat kaya mong ibigay, kahit yung nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, kaya mong itihan ng walang pagpapaimbabaw. Pero bakit ngayon hindi ka na makatingin sa mata niya? Galit ka na? Nasaan na yung bunga mo? Nabulog yung kalahati. Yung pagpapigil mo sa sarili. Dati naman, hindi mo sila pinapibigyan dahil alam mo hindi ka looban ng Diyos. Pero habang tumatagal, parang mas ginugusto mo lang mapasaya sila. Kaysa kay Diyos. Dati naman, ang kamukha-kamukha ng mukha mo. Makita ka pa rin ng kapatid mo. Nabibless na, papalakas na, pero ngayon, para ka ng tigre. Manatili ang inyong bunga. Mga pinili ng Diyos upang humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Nang sa gayon, anuman ang hilingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, sigurado ibibigay ko sa inyo. Hindi pwedeng tigisin tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi tayo pinili para kahirapan, para sirain yung buhay. Pinili tayo para maging pag-aari niya, para magdeklara ng mga papuri sa Kanya. In other words, para magdulot ng kasiyahan, kagalakan sa puso ng Diyos na siyang nalikha sa atin. Hallelujah! Mangyayari po na tayo ay makakapagpahayag, magiging responsible sa pagkapili sa atin ng Diyos. Isa pa. Be a God. Kung alam mo, alam natin kapatid, ang Diyos ang pumili sa atin at tayo ay magbibigay sulit sa Kanya, be a God. Sabi mo sa katabi ko. Gawa 5:19.
papurihan ng Diyos. Masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Bilang nag-iisip, hindi po tayo mag-iisip. Kung papipiliin ka, Diyos, kung 1 million. Diyos. Amen po ba? Kung papipiliin tayo, best friend o si Jesus? Si Jesus. Sino pipili sa best friend? Responsable ang pumili sa tao sa halin ng Diyos pipili. Responsable ang pipili. Bigyan natin kalaguran ang Diyos kaysa sa tao. Hallelujah. Mas masakit pagsalita si Jesus. Sabi ni Peter, sabi ni Jesus, malapit na siya ipagdanulo. Sabi ni Peter, hindi pwede yan, Panginoon. Mamamatay mo na ako bago mangyari yan. Ang sabi ni Jesus, lumayas ka sa tanas, hadlang ka sa akin lahat. Kaya tayo po mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagsasalita, ang Diyos ay nangangaral, hindi pwedeng mas mataas yung boses natin kaysa sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, be responsible, tinawag kita, pinili kita, iproklama ko sa mga tao kung gaano ako kabuti. Gawin natin, mas piliin